para sa ESP9 for Week 3 para sa kaibigan, kabalikat mo version 2.0. Ang aking mga kasama ngayon, si Ma'am Renalu at saka si Ma'am MJ. Kindly say hi muna. Hi, good morning sa pasensya na sobrang lamig kasi dito sa studio. Alam mo yun, sabi ka ng anak ko, Mommy, is it a winter? O, diba? Nag-winter. Yes, ang alam kasi niya kasi syempre yun ang napapanood niya. But it's no. It's a foggy morning. Yes, a foggy morning. Nihintay natin yung sikat ni Haring Araw na mainit-init. Naman, of course. It's always a ray of sunshine. How about you, Ma'am MJ? Good morning. Good morning, Sir Ems. Good morning, Ma'am Rena. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa atin ng grade 9. Mga anak, tumutok kayo kasi madami kayong malalaman. Mapapalawak pa namin ang inyong kaalaman ngayong week 3. Binabati ko ang aking mga estudyante ng grade 9 Abukado. Ayan. At ako rin naman, binabati ko rin naman yung iba ang aking mga sections na hawak. First and foremost, andyan ang 9 Calamansi. Hello! 9 Macopa. 9 Chico. Ayan. At saka sa mga iba pang mga sections, baka meron kayong kwan dyan, Ma'am MJ? 9 Pasture. 9 Pasture, 9 Yes, Mendel. 9 Darwin. Ito yung mga grade 8 natin last year. Oo, mga Diba? prutas. Lanzones, Yes, Atis, Anonas. Hello sa inyo. Sino pa? 9 Lanzones, 9 Dalandan na ang teacher na nila sa 9 Dalandan ay si Sir Resty Abad. Ayan. So, maraming salamat at sa mga iba pang hindi pa nag-greet, paki-comment. I'm sure wag naman kayo magtampo, it just so happened, but then and then later on, i-greet namin kayo para hindi masyadong matagal-tagal. Hahati-hatiin natin yan para nun sa mag-greet natin yung bawat sections na meron tayo, di ba? Oh. Nag-hi na din si Ma'am Shirley, sabi niya, asa na yung link? Sabi ko sa kanya, Ma'am, wait lang kasi inaayos yung net. Kung medyo nagkakaroon ng glitch, ang ating connection ngayon or ang ating live streaming, it's because of the internet connection, mga anak. Since we having this what we call technical difficulty with regards to our internet connection, sa mga naghihintay po sa ating Facebook Live, mga anak, tune in muna tayo sa ating radio. I-open ang cellphone, meron tayong radio application doon. Gamitin ang headset so that you could tune in to 106.3 FM. Ayan. Yes. So, ayan. Since nakapagbati na tayo ng iba't ibang sections, batiin muna natin, of course, andyan din ang ating OIC Chief Education Supervisor, Sir Rodrigo V. Pascua. Hello po, sir. Good morning po sa inyo. Ma'am Ruby Guillermo, our Assistant Principal. Hello, ma'am. And the different school heads. Good morning po. And wag natin kalimutan, Sir Ferdinand de Rosario, our very enthusiastic and dynamic head teacher of the edukasyon sa pagpapakatao. Good morning po sa inyo. Which is, just arrived yesterday? Hindi ko din sure. Basta sinabi, tumating na daw. Oh, yeah. Fresh from somewhere. Kasi nag-emergency lang siya talaga with regards to that. And mula sa division office, mula sa district office, andyan si Sir Darwin Mangunay na palagi nakikinig sa atin. At ang dalawang schools na kung saan palagi nakikinig sa atin, ang Villafugu Integrated at saka Bagnos Integrated. Hello po sa inyo, Sir Jonard and Sir Valentin Lacar. Hello po. And from the division office, hello Ma'am Madeline. Ma'am Madeline Macaling, good morning po sa inyo. I do hope you have a very great day today. Ayan. So, now, as we go on with our lesson, week 3 na tayo, 'di ba? Imagine mo, Ma'am MJ, although hindi mo masyadong pansin, Ma'am Renat, with regards to this. Week 3 na tayo, 'di ba, Ma'am MJ? Yes, sir. Ang bilis ng panahon. And then next week we will be ending quarter 2 for shift 1. So, I do hope Week 4 pa, sir. Week 4 pa next week. I'm sorry. Week 4. Kaya nga, next week we will be ending it. Yes. Excited ka na ba sa Christmas break, Sir Els? Actually, excited na nakakakaba. Kasi, imaginin mo Ma'am Renalu, ang dami nating mga kailangan gawin. And most especially sa mga mag-aaral na meron pang mga blanco. Di ba? A reminder, a great reminder from Doña Aurora National High School.
paki-accomplish ang mga incomplete output ninyo para mag-reflect na ang grade ninyo ng first quarter. Yes, Ayan. okay. So, without further ado, ang paggawa bilang paglingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao. Week 3, quarter 2. Ano nga ba ang ating mga layunin ngayong araw na ito, Ma'am MJ? Okay, thank you Sir Emilito. Ang layunin natin sa araw na ito ay, una, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Ikalawa, nakapagsusuri kung ang mga paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o barangay, pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Yan ang mga learning competency natin sa araw na ito, mga anak. Yes, thank you so much, Ma'am MJ. At kung saan, eto na, ibibigay na namin sa inyo ang aming Week 3, Quarter 2 RBI for this moment. Sir Jasal, take it away. Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWRFM 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Magandang araw mga mag-aaral ng Ikasyam ng Baitang, gayon din sa mga magulang na napatutok sa ating istasyon. Muli, ako ang inyong guro, Teacher Maylene S. Ballesteros, kaisa sa layunin ng DepEd, Sulong Edukalidad. Isang mabunga at mapagpalang oras na naman para sa ating paglalakbay tungo sa bagong kaalaman sa edukasyon sa pagpapakatao para sa Ikasyam na Baitang. Handa na ba kayo? Opo, ma'am! Abay, handa na sila. Halina't samahan ninyo akong maglakbay tungo sa bagong kaalaman. Ihanda ang sarili, ikondisyon ang isip at atin nang simulan ang isang masaya at makabuluhang paglalakbay tungo sa makabagong paghubog ng ating pagkatao. Dahil sa edukasyon sa pagpapakatao, maniwala ka. Ang pagpapakatao ay likas sa ating isip at puso. Ano ang ating napag-aralan sa ating huling aralin? Yan, ang aming napag-aralan sa nakaraang aralin to ay mga batas na nakabatay sa likas na batas moral, na kung saan po ay natukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral at natalakay din ang mga umiiral na panukala tungkol sa likas batas moral at mga alituntunin ukol dito. Mahusay! Natalakay din natin ang prinsipyong first do no harm ay hindi lamang sa mga medical frontliners, kundi para rin sa atin bilang mamamayan na isipin ang makabubuti sa kapakanan ng bawat isa. Ang bawat tao ay may kakayahang mag-isip, ngunit hindi lahat ay may angking talento at kakayahan upang isagawa kung ano ang tama at kung ano ang nararapat. Kaya bilang mamamayan, nararapat na nasa isip at nasa puso natin ang likas na batas moral. Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahang maipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod at makapagsuri kung ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Maliwanag ba sa inyo ito? Yes, ma'am! Mahusay! Bago natin talakayin ang bagong aralin, nais ko munang tayo'y magbalik-aral sa ating huling aralin. Inaasahan kong naaalala pa ninyo ang nakaraang aralin tungkol sa mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Ano ang napulot ninyong aral sa ating nakaraang aralin?
Ma'am, ang aking napag-aralan ay ang batas ay ginawa ng tao para sa tao at hindi ang tao para sa batas. Magaling, ang batas ay ginawa para sa ikabubuti ng tao at ng ating pamayanan. Sino pa sa inyo ang makapagbibigay ng ating napag-aralan? Ma'am, ang aking napag-aralan ay ang pagkakaiba ng mabuti at tama. Ang mabuti ay ang patungo lagi sa pagkabuo ng sarili at ang tama naman ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto at sitwasyon. Mahusay! Mula sa inyong nabanggit, ang pagkakaiba ng tama at mabuti ay makikilala sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na kung saan ang tama ay naaayon sa kabutihan ng sarili at ng ibang tao. Ang pagiging mabuti ay naisasagawa para sa ikakaayos ng sitwasyon. Palakpakan ng iyong sarili para sa isang job well done. Napapansin mo bang dumarami ang nagtitinda ngayong panahon ng pandemya? Opo, ma'am. Karamihan po ay online seller, kagaya ng pagtitinda ng damit at pagkain. Tama! Isa rin ako sa mga bumibili sa online. Sa inyong palagay, bakit nga ba dumarami ang online seller ngayon? Ma'am, dahil sa hirap ng buhay at dahil sa mga nawalan ng trabaho, kaya kailangan nilang kumita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sang-ayon ako sa iyong sagot, anak. Kailangan kumita para matugunan ang pangangailangan. Sa pagkakataong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module para sa leksyon tungkol sa ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Pakiulit nga mga mag-aaral. Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao po, ma'am. Maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayong palawakin ang inyong kaalaman, mga anak? Opo, ma'am! Sabay-sabay nating basahin at unawain ang susing konsepto ng ating aralin. Ano ba ang kahulugan ng paggawa? Ma'am, ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Very good! Ayon sa aklat na Work, the Channel of Values Education, ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ma'am, ang paggawa ay isang aktibidad ng tao. Maaari itong mano-mano, katulad ng paggawa ng bahay. Maaari rin itong nasa larangan ng idea, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas o anunsyo para sa mga produkto at komersyal o pagsulat ng aklat. Mahusay! May dagdag ko lang, ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain, at ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng paggawa? Ma'am! Kami po ang aming pamilya ay gumagawa ng paso gamit ang mga lumang gulong ng sasakyan. Di ba ito ay nangangahulugan ng paggawa? Mahusay! Oo, ito ay nangangahulugan ng paggawa. Gaya ng nasabi ko, ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain, at ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang mga layunin ng paggawa. Ito ay makikita pa rin sa susing konsepto. Una, upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ano kaya ang inyong pagkakaunawa mula sa naunang layuning nabanggit? Ma'am, ayon sa ating pagkakaunawa, ito po ay nangangahulugan ng esensya ng paggawa na kung saan nagtratrabaho tayo upang matugunan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Good job ka dyan!
Nagtatrabaho ang tao para matugunan ang kanyang mga pangangailangan upang mabuhay. Tayo naman ay dumako sa pangalawang layunin. Ito ay upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa pangalawang layunin? Ma'am, noon po sabi ng tatay ko na ang pag-aani ng palay ay napakahirap. Halos buong maghapon sa palayan. Ngunit sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya, nakaimbento na ang mga tao upang mas mapadali ang gawaing pambukid. Katulad na lang po ng reaper, mas napabibilis na po ang pag-aani ng palay. Mahusay, ang pag-angat ng agham at teknolohiya ay nagbibigay ng layunin sa paggawa upang maiangat ang pamumuhay ng tao. Pangatlong layunin naman ay upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Ano kaya ang pagkakaunawa ninyo sa layuning ito? Ma'am, ang kultura at moralidad ng lipunan ay salamin ng mabuting paggawa. Kung ang lipunan ay nagtutulungan, ito ay nangangahulugang progreso at kaaya-aya sa bawat mamamayan. Mahusay, ito ay sumasalamin sa isang progresibong pamayanan kung ang layunin sa paggawa ay nakakamit ng bawat isa. Dumako naman tayo sa pang-apat na layunin. Ito ay upang tulungan ang mga nangangailangan. Ano ang pagkakaunawa niyo rito? Ma'am, ito ay nangangahulugan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Marami po ang mga taong nangangailangan, kahit kaunting tulong dahil sa pandemya. Ang ating paggawa ay hindi para sa sarili lamang, kundi para rin ito sa pagtulong sa kapwa, bilang pagkakawang gawa. Very good! Madami tayong dapat isaalang-alang. At ang pagtulong sa kapwa ay isang gawaing makatao. Ang pagtulong na bukal sa ating kalooban ay dapat isaisip ni Numan. Bilang panghuli at panglima, upang higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao. Sino kaya ang makapagbibigay ng halimbawa ukol dito? Ma'am, ako po, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ibig sabihin nito ay makabuluhan ang buhay ng tao kung ang layunin sa paggawa ay hindi lamang sa pansariling kapakanan. Amazing! Napakaganda ng iyong sinabi. Ang layunin ng paggawa ay hindi para sa sarili lamang, kundi para rin ito sa ibang tao na nais ninyong tulungan na bukal sa inyong kalooban at may kabuluhan. O ayan mga mag-aaral, na ilahad ko na sa inyo ang mga layunin ng paggawa. Upang lubos ninyong maintindihan ang mga ito, tayo ay makikinig sa iba't ibang skit o senaryo at inyong kilatisin kung anong layunin ng paggawa ito na bibilang. Agree ba kayo doon? Opo, ma'am! Nay! May mga binhi ng kamatis at sitaw sa lalagyan ng pambukid. Maaari ko ba itong itanim para may mga gulay tayo? Oo naman anak. Alam mo ba sa sobrang taas ng bilihin ngayon, lalo na ang mga gulay? Mas mabuti nang mag-backyard farming tayo. Kahit papaano ay makakatipid tayo. Oo, Nay! Maganda nga iyon. Maaari rin nating ibentang pandagdag ng ating kabuhayan. Hayan, inyong napakinggan ang unang senaryo. Ano kayang layunin ng paggawa ang inilalarawan nito? Ma'am, batay sa aking pagkakaunawa, ito ay ang layunin bilang una na naglalahad upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan, dahil din upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Very good! Nagpapakita sa sitwasyong ito na ang gulay ay pwedeng itanim sa paligid ng bawat tahanan na tinatawag na backyard farming at makatitipid ito kaysa bumili pa ng gulay mula sa palengke na nagtataasan ang presyo. Atin namang suriin ang ikalawang senaryo.
Alam mo ba, Kaloy, na pwede na tayong magkaroon ng taniman ng mushroom kahit sa maliit na espasyo ng ating bahay? Oo, nabasa ko nga sa isang post sa Facebook ang proseso nito, ngunit hindi ata kaya ng kakayahan ko ito. Naku, Kaloy, kayang-kaya natin yan. Maaari tayong magtanong sa ating mga guro na may alam tungkol dito upang magabayan tayo. Ito na lang isipin mo, ang mundo ay nagbabago, kaya dapat tayo rin bilang tao. Kailangan natin ang upgrade sa buhay gamit ang sipag, tiyaga at talino. Mula sa ating napakinggan, anong layunin sa paggawa ang ipinapahiwatig nito? Ma'am, ang ipinapakita sa senaryong ito ay ang upgrading ng kakayahan ng tao gamit ang agham at teknolohiya. Kaya ang layunin sa paggawa ay bilang dalawa na naglalahad upang makibahagi sa patuloy na pag-aangat at pagbabago ng agham at teknolohiya. That's right! Ang layunin ng paggawa ay dapat sumasabay sa daloy ng pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Ngayon ay ihanda ang sarili sa isang gawain. Ang gawain 2, Picture Me, at ating basahin ang panuto. Tukuyin sa mga sumusunod na larawan kung anong klaseng paggawa ang ipinapakita nito. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para masagot ito. Ako ay magbabalik pagkalipas ng isang maikling paalala. Kayo'y nakikinig sa edukasyon sa pagpapakatao grade 9. Kasama si Teacher Nylene S. Ballesteros. Tapos na ba ninyo mga mag-aaral? Naniniwala akong tapos na ninyo ito ng buong husay. Anong uri ng paggawa ang nasa unang larawan? Batay po sa aking nakitang larawan, ito po ay nagpapakita ng gawaing bahay. Tama! Ang layunin sa paggawa ay naipapakita rito. Ang paglilinis ng bahay ay isang gawain na dapat ginagawa upang magbigay ng refleksyon sa isang maayos na pamamahay. At sa pangalawang larawan, anong uri ito ng paggawa? Ma'am, ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng trabaho sa bukid o palayan. Karaniwan po itong nakikita sa ating bayan ng Aurora at sa mga karatig bayan na kung saan palayan at bukirin ang pinagkakakitaan ng pangkabuhayan. Aba, mahusay! Ang layunin sa paggawa na kanilang ipinakita ay ang pag-angat ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura. Sa pangatlong larawan naman, ano ang inyong sagot? Ito naman po ay online selling. Naalala ko po ng ate ko ay minsan nag-online selling ng luto niyang lumpiang Shanghai, puto at kutsinta upang may dagdag kita po kami sa bahay. Nakabayad po kami ng kuryente dahil doon at lubos na natuwa ang aming magulang. Nakatutuwa naman yan, anak. Sa panahon ngayon, kailangang dumiskarte para mabuhay at ang paggamit ng social media ay isang mabuting paraan para magkaroon ng dagdag kabuhayan.
Sa pang-apat na larawan, anong uri ng paggawa ito? Ma'am, ang tito ko po ay nadistino sa Marikina bilang sapatero. Kaya, pamilyar ang larawang ito sa akin noong binisita ko siya sa trabaho. Ginagamit nila ang kanilang husay at talento upang makagawa ng disenyo ng sapatos, sandals at mga tsinelas. Iyan ang isang layunin ng paggawa, gamit ang kanyang husay at talento sa pagiging sapatero. Sa panglimang larawan, ano ang inyong sagot? Ma'am, gumagawa ng mga kitchen utensils na gawa sa bao po. Noong ako ay bata pa, ang lolo ko ay may bukuhan sa Cabanatuan Isabela. Ginagamit niya ang kanyang pagkamalikhain sa paggawa ng sandok gamit ang bao ng nyog na siyang ginagamit ng lola ko sa pagluluto. Mahusay! Dahil ginamit ng lola mo ang pagiging malikhain sa materyales na sagana sa inyong lugar. Ating natapos ang isang gawain at binabati ko kayo sa mahusay ninyong pagsagot. O ayan mga mag-aaral, naunawaan niyo ba ang ating aralin? Opo, ma'am! Tingnan natin kung tunay ngang naunawaan ninyo ito. Tayo ay dumako sa ika-4 na gawain na pinamagatang Know Me. At bilang panuto, unawaing mabuti ang mga sumusunod na pahayag at isulat kung anong layunin ito na bibilang. Maliwanag ba ang aking panuto, mga anak? Opo, ma'am! Mabuti kung ganon. Tayo ay magsimula na. Unang pahayag, ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng isang tao. Kailangang gumawa ang tao upang tumugon sa ninanais ng Diyos at sa mga pangangailangan na panatilihin at pagyamanin o paunlarin ang sangkatauhan. Anong layunin ng paggawa ito na bibilang? Ma'am, ito po ay nagpapahiwatig ng pagtulong sa mga nangangailangan. Mahusay! Tama ang iyong sagot. Dumako naman tayo sa pangalawa. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit nito na nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at ang mapaglingkuran ang mga ito. Ano ang inilalarawan ng pahayag na ito? Ma'am, ito ay naglalarawan ng higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao upang lubusang makamit ang layunin ng paggawa. Tama ka dyan! Ano kaya ang ipinakikita ng pangatlong pahayag? Kailangan ng taong gumawa para mabuhay. Hindi maaaring maging katulad siya ng isang parasite na laging iniaasa sa iba ang kanyang ikabubuhay. Ito ay nagpapakita ng... Ma'am, nagpapakita po ito ng paghahanap buhay upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Mahusay! Dumako naman tayo sa ika-4 na pahayag. Nakalilikha ang tao ng mga teknolohiya. Bunga ng kanyang patuloy na pag-aaral sa pangangailangan ng tao na nakapagpapadali at nakapagpapabilis sa kanyang produksyon. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ma'am, nagpapakita o nagpapahiwatig po ito ng pakikibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya dahil ang pangangailangan at mga gusto ng tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Magaling! Natutuwa ko sa iyong sagot. Ang patuloy na pag-angat at pagbabago ng buhay ng tao ay hindi maiiwasan. Bilang panghuli, ating suriin ang pahayag na ito. Ang paggawa ay mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan ng tao para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang ating kinabibilangan. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ma'am, ito po ay nagpapahiwatig upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Hayan, natapos na natin ang mga gawain. Binabati ko kayo sa inyong kahusayan sa pagsagot. Palakpakan ang inyong mga sarili sa isang job well done. Ngayon, ating ibuod ang inyong napag-aralan. Ibigay nga ang inyong pagbubuod.
Ma'am, ating napag-aralan ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Naipaliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. At ating nasuri ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o barangay o sa pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Aba, mahusay! Patuloy lamang na mayroon na namang bagong kaalaman na naidagdag sa inyo ngayong araw na ito. Dumako na tayo sa pang-uling gawain. Ibigay ninyo ang inyong opinyon o nalalaman sa bawat katanungan. Unang tanong, ano ang nagiging epekto sa pagiging produktibo ng tao sa paggawa at pag-unlad ng agham at teknolohiya? Ma'am, nagkakaroon po ng katuwang ang tao sa mabilis na paglikha ng maraming produkto. Tumpak, kapag nagtutulungan tayo ay mas mabilis matapos at mas marami ang malilikhang produkto. Ikalawang tanong, ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ano ang kahulugan nito? Ma'am, hindi kasangkapan ang tao na kinakailangan para mapagyaman ang paggawa. Bagkus, kailangan ang paggawa upang makamit ang kanyang kaganapan. Ayan, napakahusay ng inyong sagot mga anak. Para sa pagbubulay o refleksyon, dugtungan ang pangungusap. Una, sa araling ito, natutuhan ko na ano ang inyong sagot. Ma'am, sa aralin na ito, natutuhan ko na ang paggawa ay aktibidad ng tao na maaaring manual o otomatiko ang pagkakagawa. Wow! Talagang nakikinig ka sa ating aralin. Ikalawa, bilang isang mag-aaral, ano ang inyong sagot? Bilang isang mag-aaral, kailangan kong matutuhan ang layunin ng paggawa upang malaman ko kung ano ang mga nararapat na gawin kapag ako ay sasabak na sa pagtatrabaho. Amazing! Ayan, isang leksyon na naman ng ating natapos. Paalala, huwag kalilimutan ng mga sagutang papel ay kailangang maipasa sa inyong guro upang maiwasto ang inyong mga natapos na gawain. Ang mga gawaing nasa quarterly home learning plan at lingguhang pagpataya lamang ang mga dapat na gawin at ipasa. Ang mga outputs na natapos ay ipapasa sa barangay hall o isend via online. Inaasahan ko rin na sa mga susunod nating pagsasama para sa ating aralin ay patuloy ang inyong aktibong pagsunod at pakikinig sa ating radyo eskwela. Nais kong bigyan ng pagkilala ang ating scriptwriter na si Ma'am Shirley V. Bulutan at technical specialist na si Ma'am Mary Jane M. Talosig at sa pamunuan ng Doña Aurora National High School at ng istasyong ito. Muli ako ang inyong guro, Teacher Mylene S. Ballesteros. Nagpapaalam ngunit magbabalik sa mga susunod na araw upang muli kayong makasama sa ating paglalakbay para sa mga bagong kaalaman. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito sa 106.3 FM, Vans Radio, where learning is amazing. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam! Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga. ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakatao. Tumutok sa ating istasyon. DWRFM 106.3 Dance Radio. Ang silid aralan sa radyo. Ayan, good morning po ulit sa ating mga nakikinig sa ating istasyon 106.3 FM Dance Radio. So, I guess we are back through the confirmation of our technical specialist Sir Jassel kung okay na ang ating internet at nakikita na tayo sa ating Facebook Live. Ayan, so here it is, Ma'am Shirley. Ma'am Shirley, isang bilis na pagbate at sa mga estudyante mo sa iyong mga sections na hinahawakan.
Ma'am Shirley, again. Sorry, nakamute pala. Hello! Best morning, everyone! Hello sa aking mga klase sa 9 Darwin, 9 Pasture, 9 Mendel, at 9 SPJ. Tutok na kayo para nang sa ganon, marami kayong matutunan sa araw na to. Back to you, Sir Ems. Yan, maraming salamat, Ma'am Shirley. Alam mo, na-miss ka namin kanina bago pagbungad pa lang namin kasi asan si Ma'am Shirley? Nakikitay ko, bakit wala? Actually, buti na lang ayos. We're experiencing some technicalities here. So, Ma'am MJ, batiin natin yung ibang mga sections at baka mamaya magtampo. Okay, binabati ko na ang 9 Lanzones, ang teacher niya ay si Ma'am Maylene Ballesteros, 9 Atis, si Sir Edwin Akpal, at 9 Guyabano, Ma'am April Joy Valdez. Ayan. Yung iba kung hindi nabate ay to be followed na lang. Yes, at sa masusunod na yun, di ba? So, sa mga mag-aaral natin ngayong araw na ito, siguro na-miss nyo siguro yung mga bugtong ano. Ma'am Rena Lone, ikaw ba nung bata ka, do you like riddles? Yung mga bugtong? Naman, akalain mo assignment pa namin yan sa school. O, di ba? Lahat tayo nakaka-relate kasi siyempre dumaan tayo parang hindi kompleto ang elementary days natin kung walang bugtong. Yes. So ngayon, ibabalik natin yan. Magkakaroon tayo ng palabugtungan sa mga ating mga mag-aaral ngayon. At i-comment ninyo kung tama ang inyong mga sagot, ha. I-comment ninyo. Since meron na tayong Facebook Live ngayon, meron tayong palabugtungan ngayon na kung saan talasan ng pag-iisip, di ba? At ang talasan din ang pakikinig upang sa ganon, makasagot kayo ng mabilis. So, eto na. Ma'am MJ. Okay, handang-handa na ba kayo mga anak? Ang papremyo natin, sir, ano papremyo natin dito, Sir Ernst? Actually, ang papremyo natin dito, ma'am, since ang mga bata ngayon, marami ng load daw. So, ang gagawin na lang natin ngayon, ilagay na natin sa class points nila para mas maganda, di ba? Para sa ganun, makabawi sila, di ba? Okay. Naman, mag-99 naman. Oo, baka mali mo 99, di ba? Okay, alam kong handang-handa na kayo mga anak. Elementary pa lang kayo mga anak, nilalaro nyo na ang bugtong. Sige. Unang katanungan, unang bugtong. Isda ko sa Maribeles sa loob ang kaliskis. Ano ang yung kasagutan mga anak? Paki-comment sa ating chat box. Ulitin natin ha, yes, ma'am. Isda ko sa Maribeles nasa loob ang kaliskis. O ano kaya yan? So habang meron bang ganun, isda, tapos nasa loob yung kaliskis nasa loob ang kaliskis, di ba? Nasa loob ang kaliskis. Alam ko, yung mga ibang teachers dito, kabisadong-kabisado, lalo yung mga Filipino teachers. Ma'am Shirley, alam mo ba yan? Alam mo ba yung sagot dyan? Pero hindi ko sasabihin. Alam niya. Sige nga. Inihintay ko yung ibang mga estudyante natin. Alam bang mga sagot mga anak? Magbigay tayo ng clue, sir? Magbigay tayo ng clue. Mukhang ito ay gulay. Ito ay sige. kulay. Pwedeng kulay green, kulay red, kulay yellow. Pwedeng yellow. Ma'am, umpisa ng pangalan ko, di ba? Yeah. Umpisa ng pangalan ko. Ay, may nauna na pero hindi natin i-count kasi. Hindi natin i-count to kasi teacher natin to eh. Ayan, meron nang sumagot. May nakita ko, Glyza Ann Salvador ng 9SPJ. Tama ba? Fatima. Ay, actually, ma'am, may nauna pa. Fatima Manukdok of 9 Lanzones. Ang sagot niya daw ay sili. Tama ba, ma'am? Tama, sir. Tama. Okay. Ayan, Fatima Manukdok. Ang kailangan mong gawin ay i-chat ang iyong teacher sa ESP upang sa ganun ay mabigyan ka ng class point. Another. Okay, ikalawang bugtong. Oo nga't sili, nasa loob ang haligi. Hala kayo. Talagang connected po yung sagot kanina sa number 1 ay sili. Ngayon may sili na naman. Oo nga't sili, nasa labas ang haligi. Sorry ma'am, merong mo tayo dyan. Oo nga at sili, nasa loob ang haligi, ay nasa labas ang haligi. Uulitin ko, baka magkalituhan. Oo nga't sili, nasa labas ang haligi. Okay. Magbibigay ako ng isang clue. Ito ay makikita sa dagat. Ay, masarap ito. Pero hello si Tirisin. Nakaka-allergies. Pag naluto ito, kulay red. Red or orange. Red or red. Ito ay nangangagat.
Naninipit. Nanginipit siya. Masarap siya pero nanginipit siya pag buhay. Oo. Siyempre pag luto, hindi na yan mangingipit, di ba? May kanta dito. Tong, tong, tong. Pakitong, Chong. kitong. Ano na yun? Ano na yan? Ala. Ay! Mark Denver Blood sa malapit ka na. Malapit na. Ayan, may sumagot. Sabi niya, ayan, may nakita na ako. Sabi niya, i-honor niyo naman yung sagot ko. Oo, tama yung sagot mo. Pero hindi ka namin isasali. Ano ka ba? Okay, next. Oh, talangka daw, sabi ni Glyce San Salvador. Naku, anak, malapit ka na. Meron na, sir. Yes, Si sumagot si Natasha Perltan ng 9 Darwin. Yes. Alimango. Alimango. Oh. Ang sarap pa, no? Sana'y mo nagpupunta sa dagat. Mag-uwi naman ng Alimango. Ang teacher ata sa 9 Mindel, si Ma'am Shirley. Oh, Ma'am Shirley, alam mo na ha. Natasha Perltan. Okay, dumako na tayo sa ikatlong bugtong. Ongat alimango, nasa loob ang ulo. Ayan! Naku, alimango talagang connected, ha? Mabagal gumalaw, di ba? Alimango, nasa loob ang ulo. Meron ba nun? Hindi, pan lang ito, ma'am. Parang figurative pan lang to. Kumbaga, euphemism lang kumbaga kung daw nagkakamali. Oo nga't alimango, nasa loob ang ulo. Kaya yun, yung ulo. Meron na, sir. Ayan, ang galing. Gaysaan Salvador ng 9SPJ, Pagong. Tama ba, sir? Sige, next natin. Ongat pagong nasa loob ang tumbong. Connected siya, ha? Ongat pagong nasa loob ang tumbong. Ano kaya yun? Oo nga't pagong, nasa loob ang tumbong. Laki. Ginagamit siya sa paggawa ng latik. Oo nga. Ano masarap yun? Oo. The most useful tree. Yes, tree of life. Na kung saan. Ano? Pwedeng green, pwedeng brown ang color. Ayun, meron na. Si Almira Kalamayan. Ano yung Banyaga. Banyaga. Okay. Ayan, tama. Ng 9SPJ, hello anak, naging estudyante ko to. Ang sagot niya ay? Niyog. Niyog. Okay, pang ikaapat. Tama yun. Sige, ikaapat. Ikaapat na tayo, mga anak. Oo nga't nyog, nasa loob ang bunot. Ayan. Ongat nyog, nasa loob ang bunot. Ito ay minsan ay kulay yellow, green. Maasim-asim. May red din, maasim-asim. Masarap isawsaw sa alamang. Yan yung pambansang, yung pambansang prutas natin, di ba? Yes. Masarap ito. Oo nga't niyog, nasa loob ang bunot. May farm kami nito. Kaya mo masarap, ganun-ganun yung mabunot-bunot. Ito na. May nauna na. Nakita mo na. Okay, Karil Angela Velasco ng 9 Mendel Mangga. Tama ba? Yes, ma'am. Okay, tama ang iyong sagot, anak. Last but not the least. Oo nga, ikalima. Oo nga't mangga, nasa loob ang mata. Hala kayo. Oo nga't mangga, nasa loob ang mata. Ito ay kulay violet. Minsan green. Pero masarap yung violet. Mas matamis to siya, mga anak, matamis. Matakta nga lang ito pag bagong pitas. Kaya medyo palipasin mo muna ng isang araw, 2 araw, bago mo siya kainin. Di ba, Ma'am Shirley? Actually, nakakatawa. May sumagot ng pinya, diba? grapes. May violet din sa grapes. Pero may red. Yun ang kulay niya talaga, mga anak. Pwedeng green, pwedeng violet. May avocado. Di ba? Ang pag-iisip ng ating mga... Sige, tignan natin, anak, kung hanggang saan ang kaya ng utak natin mag-isip ng may red o kaya violet na prutas. Bihira na kasi yan. Bihira nang nakikita, kaya baka hindi na pamilyar ang ating mga mag-aaral. Ito ay bunga ng mataas na kahoy. Dito sa letter K. Meron sumagot, pero English. Okay lang ba? Okay. Sige ma'am. Sige ma'am, pwede. Nakita ko, ha? From Erica Lainet de la Cruz. Tama ba? Asan na yun? Ay, no. Sorry, anak. May Verlin Joy. Punsalan. Star Apple. Yes! Tama. Kay Nito sa Tagalog. Oo, Star Apple sa English. Ito naman ay kay Nito sa Tagalog. Alam mo kung bakit, trivia lang naman, alam mo kung
bakit tinawag ni Star Apple kasi ang Kaimito. Oh, sige, bakit nga ba, sir? Alam mo kasi, ma'am, ang bunga ng Kaimito kasi, pag nahihinog na, makinis yan. Makinis yan. Makintab siya. Makintab. As in, talagang chichiling-chichilap yan talaga. Kumikislap-kislap ba? That's why it is called Star Apple. Kasi pag malayuan, talaga nagre-reflect talaga dyan. And then, parang nakikita mo, parang may star dun sa may puno. Oo. Yun ang napansin ko, sir. Meron kami sa tabi ng bahay. Pag namumunga isa, dalawa, ganun pa lang. Kasi maliit naman siya. Pero malaki yung bunga niya. Yes. Tapos pag hinog, ay, ang tamis, ang sarap. Oo. At nagtataka ko, at this 21st century, meron pa ba kayong mga batang kumakain ng Kaimito kaya? Meron pa din. Isa na dun yung mga anak ko. Talagang inaabangan nila yung Kaimito. Diba? Kalayan nyo yun? Ay, yes. Sa mga bata na nakipag-participate, wag niyong kakalimutan na i-chat ang inyong mga subject teachers sa ESP upang mabigyan kayo ng plus points para sa inyong class standing para sa ESP dahil ang participation nyo ngayon ay makapagbibigay ng plus points para dyan sa inyong pag-aaral sa ESP 9. So, ngayon, I do hope nag-enjoy kayo sa ating palaro ngayong araw na ito. At sa ating palaro natin na ito ay na-steer natin ang ating mga napag-aralan simula sa Filipino at simula sa Araling Palipunan at sa mga iba't ibang subjects pa na ating kwan. Kasi dahil sa pamamagitan ng bugtong ay nagkakaroon tayo ng mas malawak pang imahinasyon sa kung ano ang ating mga gagawin ngayon. So, Ma'am Shirley, bigyan mo naman kami ng paunang salita para sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Okay, salamat Sir Emelito. So, ang ating leksyon ay tungkol sa ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Ang ating panimula o susing konsepto ay, ano ba ang kahulugan ng paggawa? Bakit ito mahalaga para sa isang tao? Karapat-dapat bang maunawaan ng lahat ang tunay na esensya ng paggawa? Ayon sa aklat na Work, the Channel of Values Education, ang paggawa ay isang aktibidad o gawain ng tao. Maaari itong mano-mano, katulad ng paggawa ng bahay. Maaari rin itong nasa larangan ng ideya, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas o anunsyo para sa mga produkto at komersyal o pagsulat ng aklat. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagpupusa, at pagkamalikhain. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. So yan ang ating konsepto ngayong araw na ito. Back to you, Sir Ems. Okay, Ma'am MJ, meron ka bang mga konting ipapaliwanag tungkol dito? Thank you, Sir Ems. Simula pa lamang ng pagkalikha ng tao, inilaan na siya upang gumawa ng katangi-tanging gawain. Ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos ang pangangalaga at pamamahala sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng nilikhang may buhay. Ang tao lamang ang inatasan sa mga gawaing ginagamitan ng talino. Kaya nga mga anak, nilikha tayo ng Panginoong Diyos dahil tayo ay isang bukod tanging sa lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos na may isip. Halimbawa, ang isang karpintero na gumagawa ng isang mesa ay nakapagbibigay ng isang saysay sa kahoy na kanyang ginagamit upang maging kapakipakinabang para sa tao. Yan lang, Sir Ems. Ayan. So, yun na nga, di ba? What makes man a purposeful being? Di ba, palagi natin sinasabi ito, what makes a man, di ba? Meron mga bagay-bagay na kung saan nasasabi natin, medyo tumataas kasi itong medyo tumataas po kasi talaga itong microphone ko ngayon. Minsan, ang dignidad ng tao ay hindi lamang nakikita sa kung ano ang kanyang achievements, sa kung ano ang kanyang mga naabot sa buhay, kundi kung ano ang kanyang purpose habang nabubuhay. Yes. 'Di ba? I agree with you, Sir Menito. Hindi lang din nakikita ito sa physical na kaanoan ng isang tao. Tama. Kung paano siya gumalaw, minsan kasi it's
kumbaga kabaliktaran nun. Maybe front lang niya, pero at the back of it, iba pala ang kanyang purpose. Yes, at isa pa, ito mama, this pandemic, nakita natin kung gaano nga ba itinaguyod ng mga kapwa nating mga Pilipino ang kanilang pagtataguyod ng kanilang ikabubuhay, di ba ma'am? Yes. Maniwala ka't hindi, isa ka din sa mga online sellers noon. Ay, syempre. Alam mo kasi malaki ang natutulong nun. Kahit sabihin natin magkano lang yung kinikita barya-barya mo, lang. barya-barya. Kumbaga yung 30 pesos to 50 pesos na kita mo, malaki na yun. Yes. Yung i-add mo, kumbaga fulfillment na yun on my part even me kasi I tried that lalo na kapag December. Pag December ngayon kami medyo nagre-ready na naman kami ng nanay ko. Diba? Lahat naman tayo, we do business. Yes. It's up to us kung paano natin ito magiging progress. Yes. But then let us always remember, ma'am, the dignity of our profession. Minsan itong mga nagagawa natin na ganito, of course, we must not, of course, be a role model to our students on how to be fair and how to be, at kung paano tayo maging maabilidad sa buhay, di ba? Yes. Pagtuturo rin yan eh. Hindi ibig sabihin na teacher na anak, hindi na pwedeng gumawa ng extra activities. Ma'am, liwanagin mo extra activities na yan. Ang example natin is, kunwari, nag-online selling siya, just like me. Kumbaga, part ng buhay ko, or part ng decision ko na magtinda. That's okay. Basta sa maayos na paraan. Yes. At hindi mo ginagamit yung posisyon mo para doon, di ba? Dahil teacher ako, bibili ka noon, it's not like that, anak ko. May part ng, sa buhay ng isang tao, kumbaga, may phases siya. Kung ito ang profession, the work phase and the... hindi ibig sabihin na ito yung profession na nakikita mo, hanggang doon na lang siya. We have an extra mile, sabi nga. Yes. At ito nga, sabi ko nga sa iyo, di ba? Naging maabilidad ang mga tao nung panahon ng pandemic. Andyan din ang pagtatanim ng mga halaman. Andyan din yung... Plantito at plantita. Yes. Kaya, pansinin natin ng MJ ha. Ewan ko kung napanood nyo to. Yung sa... Hindi ko maalala kung anong pangalan nung location ng area na yun. Yung marami ding bougainvillea. Yes? Meraki ba yan? Hindi sa Meraki. Bountiful Garden, ma'am. Bountiful Garden. Sa may Alicia? Hindi. Ramon? Meraki Garden! Hindi, bonsai yun, Ayun, ma'am. sa Ramon siya. Napanood ko siya sa sa internet or sa Facebook is yung may-ari daw is siya, may trabaho talaga siya, but due to pandemic they stopped. So what he did is naging plantito siya, and now you see what happened. Diba? Nagka-create siya ng isang mini farm. Yes. Diba? Dinadayo na din. Tama. Mami ko yun, Red Tudor. Nagpunta na kami doon, Red Tudor sa Ramon. Sana all by attendance daw doon. Ma'am Shirley, check! Nako, paano lang? Mura lang ang bayad. 100 lang. 100 entrance. Nag-endorse na tayo. Diyos ko, kinakabahan na. Doon, tinalit lang naman natin kasi paggawa nga, di ba, Sir Emelito? Pero sana nakakapunta sa mga ganyan. So, with regards to that, di ba, alam natin merong mga iba't ibang ability ang mga tao pagdating sa pagtataguyod ng kanilang paggawa at pagtaguyod ng kanilang dignidad bilang isang tao. Ngayon nga sabi ko nga, 'di ba? This pandemic had made us a challenge to be how to be resourceful. Most especially kasi paralyzed ang pagtatrabaho. Some of them were layoffs. Yung sinasabi nating layoff, yung sa araling panlipunan, yung talagang tinanggal muna due to unavoidable circumstances like lack of funds, gano'n. At itong mga kapwa nating Pilipino na to, talagang makikita mo talaga maabilidad talaga. Yes. Ang lakas talaga ng external locus of control. Ito yung sinasabi ko na inspiration, ang lakas ng kanilang externalization pagdating sa mga ganito. Kung walang trabaho, maghahanap ng paraan. Di ba? Siyempre, para lang din mabuhay, matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Yes, di ba? Kasi simpleng ulam, sabi nga, di ba, Ma'am Shirley, nakaka-relate ka, alam ko, even Ma'am Jay. Ang nanay palagi problema, ano na naman kaya ang ulam? Nakakatulong yung pagtatanim ng gulay sa bakuran kasi hindi ka nabibili ng mga gulay, libre na. Yes, di ba?
gaya nga nung nasabi ni Ma'am MJ, magtanim, di ba? Napakahalaga nun, di ba? Kaya nga ginagawa natin dyan sa ESP, di magtatanim tayo ng kamatis dyan. Kaya meron tayong kamatis, talong, ano pa, ampalaya, coming soon, okra, coming soon, andyan na din hinaharvest. Ang hinaharvestan kasi ngayon is yung palang at saka talong. See? Di ba? Ilang teacher ang nakikinabang. Diyan, which is siya pang bibilhin, di ba? Oo, mahal kaya. Ngayon naman, meron tayong 5 na layunin sa paggawa. Sa limang layunin na paggawa na ito, nais ko muna kayong tanungin. So, Ma'am Arena Lu, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung 1, 2, at 3 na mga layunin sa paggawa? Okay, so meron tayong 5 layunin pero babanggitin ko yung unang 3. Oo. Okay. So, una is upang kitain ng tao ang salapi sa kaniyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Napag-usapan na natin yan kanina. Ano ba yung mga pangunahing pangangailangan natin, sir? Physiological needs ang mga yan. Pagkain, yes. Tubig, diba? Oo naman. Kailangan ba na, isa ba na pangunahing kailangan natin ang tirahan? Sir Emelito? Naman, yes ma'am. Kasama yan. Speaking of tirahan or bahay, alam niyo ba na ang Philippines daw ay nagpo-produce na sila ng walls na gagawing bahay na lang? Yung iiko na lang siya, parang sa Lego. Oo. Parang feel ko napanood ko na rin yan. Actually, napanood ko lang siya just last night sa TikTok. Oo. Sa TikTok ko pa napanood. And ini-export siya sa Japan. Container house, parang ganun ata. Hindi. Yung walls ng bahay, kine-create na siya. And it costs around 10 million pesos. Wow! Mahal niya. Pero matibay kasi. So dito sa atin gawa, ine-export siya sa ibang bansa. Yung mga gustong magpatayo kasi ang mahal din ng materials. So maybe mas conducive na mas madali siyang gawin, mga ganon. Yes. O di ba paggawa pa din yan, kalahin mo, laki ng kinikita din pala to. And then, how about number 2? Number 2 is, upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. O Ma'am Shirley, may napapansin ka ba ngayon? Science and technology is working well today. Tama? Ma'am Shirley? Tama. Okay. Ito example na lang natin, Sir Emelito. Is sa vaccine. Yun. Sige. Diba? Ang daming vaccine para lang mostly mga pangbata lang pero ngayon pang all ages. Yes. Except sa vaccine ng COVID-19 vaccine maliban na lang sa mga ages 5 or 4 below. Yes. Hindi pa sila kasali. Under testing, but I read some articles na ang Pfizer is looking forward for the vaccine. For the lower age group. Yes. At dahil sa agham at teknolohiya, andito tayo ngayon bilang mga teacher broadcasters, di ba? Andito tayo ngayon. Itong ginagamit natin is a form of technology. Na kung saan upang ma-reach out ang mga mag-aaral ngayon. Yes. Yung i-message mo sila every morning. Alarm clock. Saka madami na ding na-invento pagdating sa farming, sir, about teknolohiya, di ba? Hindi na dati ngayon na aggapas ti tao para sa farming. Pero ngayon may mga teknolohiya na na-invento para mapapadali ang pag-ani ng palay natin. Yes, which is what we call reaper, di ba? Pero ang nangyayari, di ba nga, mas madali pero less na yung taong gumagawa. Okay, number 3. Number 3 tayo, upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Ma'am MJ. Okay. Aking tatalakayin ang ikatlong layunin ang upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Marami sa tao ang nakatuon na lamang sa pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Nakatuon na lamang sa layunin na pagsisikap sa paggawa para sa pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong panlipunang aspeto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunan ating kinabibilangan. Magbibigay ako ng halimbawa, mga anak. Hindi lingid sa atin na dumarami ang bilang ng tao na itinuturing na hanap buhay ang pagbebenta ng bawal na gamot at
pagnanakaw. Ako, katakot-takot naman yan, Diba? ma'am. Ano ang dahilan, anong karamihan dahilan ng mga magnanakaw o nagbebenta ng gamot, di ba? Sabi nila, wala po kasi akong mahanap na trabahong maganda. Dahil po sa kahirapan, nagagawa ko po ang pagnanakaw. So dapat tandaan mga anak na ang antas ng pagpapahalaga sa moralidad ng isang tao ay bumababa kapag gumagawa kayo ng masama sa lipunan. Example na din yung prostitusyon. Naku, ma'am, ang Diba? bibigat na example mo, ah. Sige. Halimbawa ng prostitution, hindi rin lingid sa atin na madaming mga kababaihan ang na-attract na magtrabaho sa ganon. Ano ang nagiging sanhi mga anak? Ang tingin na ibang tao sa kanila ay bumababa ang dignidad nila bilang isang tao. Ikalawa, mahalaga na rin maunawaan ng paggawa ay nararapat na patuloy na pagpapayaman sa kultura ng lipunang kinabibilangan. Magbibigay po ako ng halimbawa. Sa Santiago, Isabela ay sikat na gumagawa ng Muscovado. Ang Muscovado ay isang organic molasses-rich sugar na gawa sa fresh sugarcane extract. Ang Isabela ay tinuturing na sugarcane production. Ngayon ko lang nalaman yan, ma'am, ha? Ang Muscovado sugar ay kilala sa Isabela bilang city product. So, ang ibig sabihin ng mga anak, tangkilikin natin ang produktong gawa sa ating lalawigan. Yes, speaking of Muscovado, kasi madalas yun ang gamit naming sugar. It's not that super sweet. Hindi siya ganun katabi. As in na talagang well-fined pa din yung, kumbaga, fresh from yung sa tubo. Yun kasi, medyo kung titignan mo, medyo may something, parang dumi pa din siya. Pero yung galing kasi siya sa may mismong stock niya. Okay. Mukha piniga doon. Yes. Isa pang sikat na produkto ng Isabela ay yung pansit ng Kabagan, di ba? Kabagan. Even mais, tayo kilalang Isabela din sa Inatata. Wag niyong kalimutan yun, di ba? Yung mga gawa din sa Ilagan ng mga furniture, sir, di ba? Yung mga furniture na yung tumba-tumba, di ba? Sikat tayo doon. Oo, tsaka even rice granary din tayo. Bakit pa tayo lalayo? Pumunta tayo dyan sa San Juan. Andyan si Mr. Santiago na gumagawa ng corn planter na kung saan ito ay patented ng DOST at ng DTI. Ayan. Ang dami dito sa Isabela, mga kilalang mga hindi na kailangan lumayo. Yes. Ang daming products. Okay. So, now, Ma'am Rena, ituloy ko na yung number 4 at saka number 5, ha? Yes, Sa number 4, upang tulungan ang mga nangangailangan, Ma'am Shirley, bigyan mo naman kami ng pagpapaliwanag tungkol dito. Okay. Salamat, Sir Ems. So, sa paggawa, natutulungan natin ang mga nangangailangan. Paano? Sa pamamagitan ng mga trabaho. Sa trabaho na yan, natutulungan natin ang kapwa natin. Paano natin natutulungan? Halimbawa, kapag tayo ay bibili ng produkto na kanilang ginawa. Gaya ng nasabi kanina, yung paggawa ng furniture. So, kapag o-order tayo, syempre, natutulungan natin yung kapwa doon. So, yun ay isang halimbawa na natutulungan natin ang nangangailangan. Back to you. Okay, ma'am. Akala ko meron ka pa idudugtong kaya medyo kinabahan ako. Pero okay, so maraming salamat. Oo nga naman, di ba, Ma'am MJ? Pag meron tayong mga trabaho, kailangan natin ng manpower, di ba, Ma'am MJ? Tama, hindi naman mabubuo ang isang company kung walang manpower. Hindi mo naman, hindi nga sabi sa kasabihin, no man in an island, hindi ka mabubuhay na para sa sarili mo lamang. Kailangan mo ng tulong na ibang tao. Yes! Makaka-relate ako dyan. Ito, napulot ko lang siya or narinig ko lang siya na quote. Sabi niya is, it's better to train 10 men than do the work of 10 men. Ulitin ko, ha? Itatagalog ko mga anak. Ang lamig dito sa studio talaga. Mas maganda na mag-train ka ng 10 tao para gawin ang trabaho kaysa ikaw ang gumawa ng trabaho ng 10 tao. Ng pang 10 tao, di ba? It's a big difference, right? Yes. Kaysa sarilinin mo yung 10 trabaho, ikaw lang mag-isa, kawawa ka naman.
O mahalin mo ang buhay mo. Baka wala ka ng rest. Yes. Be kind to yourself naman. Hindi yung porket kaya mo, sige, go na. Kung kaya mong, kung meron naman ang mga taong willing tumulong sa'yo, then, go for it, right? Okay, then next, number 5 na tayo, Sir Melito. Ako na. Sige, ma'am. Upang higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao. Yes. Ito may share sa akin si Ma'am April. Sabi niya, huwag gawing dahilan upang bumabang dignidad ng tao. Oo. Yung mga trabaho na kasi hindi natin masisisi kung bakit naging ganun din ang trabaho nila. Yun nga lang, kasi in the perception of other people, hindi magandang trabaho yun. But for them, marangal na trabaho na yun. Kasi doon sila kumikita. Yes, totoo yun. Ganun yun. Marapat naman natili ang pagkatao mamuhay ng marangal. Hindi natin sila masisisip bakit ganun ang kanilang napiling trabaho. It's their choice. It's a product of unfortunate circumstances. Okay, magbibigay kagaya ng mga OFW, di ba, mga anak? Kahit anong hirap ng isang OFW nasa ibayong lugar, kahit malayo sila sa kanilang mga anak, bakit nila mas ginustong umang-ibang bansa? Dahil gusto nila na mabigyan nila ng magandang kinabukasan ang mga kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya mga anak, kung may mga magulang kayo na OFW, pahalagahan nyo yung mga perang ibinibigay nila sa inyo dahil yun ay galing sa pawis at pagod nila para maibigay lang nila sa inyo yun. Appreciate nyo naman mga anak. Hindi yung hingi na naman. Ganyan. Okay, balikan natin sa yung upang higit na magkaroon ng kabuluhan o meaning ang pag-iral ng tao. Yes. Ang buhay na walang patunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Okay, so meron tayong mga kailangang gawin upang masunod ang paggawa. Sa number 5 lang ha. Yes, ma'am. O magbibigay lang ako ng 3. Una is kailangan makayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangangailangan. Live within your means. Totoo yan. O example na lang. Sabi nung, eto na madalas kong nakikita din sa Facebook even yung siguro. Isang kid nilang isang iPhone na. No. That's anak, very bad. Yes, anak, ang cellphone na papalitan yan. In few months, may bago na naman. Yes. So, panibagong kidney na naman. Kidney na. Ilan ang bang kidney mo, anak? Dalawa lang yan. Pag yung isa nawala, nako, ingat-ingatan mo na yung isang naiiwan. Actually, it's not... hindi siya practical. No, it's not even acceptable. It's immoral. Di ba? Parang gano'n lang sa akin. Di ba? Oo naman. Pag may bago na naman, di ba, Ma'am MJ, kung kidney mo na benta, anong susunod mong ibebenta? For the sake of to be in, kailangan mong gawin? Hindi. No. Live within your means, kung hanggang saan ang kaya ng pera mo, yun lang. Yes. May mga tao na kahit kayang bumili ng benteng or mas higit pa na ganon ka mamahal na cellphone, pero hindi nila binibili ito. Kasi ngayon, ma'am, practical na ngayon. Minsan dapat inuuna yung kailangan talaga needs kaysa wants. Very good, Ma'am MJ. I like that. Wants versus needs, sabi nga nila. Oo, pero laging tatandaan, needs muna bago wants. Parang sa pera lang yan, anak. Marunong kang mag-save, mas marami kang masisave. Yes. Mas marami kang magagamit in emergency cases. Yes. Pangalawa, ito ha, nagbibigay dangal sa kanyang pagkatao. Oo naman. Diba? Hindi ibig sabihin na itong trabaho niya, wag mo nang, yung kumbaga nilalait mo na siya, ay, sales lady siya. Yung, alam mo, meron yung one time na na napapanood din natin, yung binastos niya yung isang crew. Hindi nila naiintindihan yung anong trabaho nun. Intindihin mo, anak, bago mo laitin yung isang tao. Bakit nga ba siya napunta sa ganung klase ng trabaho? Yes. Bakit nga ba may mga ganito din? Ang profession niya, ganito. Tapos may isa pa siyang extra profession. Ito ba ma'am, ito. Karaniwang story sa Facebook. Yung, di ba nurse ka? Tapos, bakit ka nagtitinda? Sayang ang diploma. Ala, bakit gano'n? Di ba? Hindi, anak. Intindihin mo, parang ikaw din. Di ba? Ba't ka nagmo-module? May pa-module legend ka, may pa-mobile legend ka pa. Di ba? Mas masauna pa nga yung mobile kaysa yung module legend mo. Oo, wag gano'n. Wag gano'n, anak. Isipin mo, ginagawa nila yon for their own family. Para sa kanila yon. Whatever na decision ng isang tao na gusto niyang gawin sa buhay niya, then so be it. You
should be happy for them. But then make it sure na ang kanilang dignidad ay hindi naman bumababa pagdating dito. Oo, diba? tama yun. Hindi dapat. Nasa atin na kung paano din natin ibubus ang ating dignity. Basta yung trabaho niya, ma'am, galing sa malinis na paraan. Tama, di ba? Ito, and last, nagagampanan niya kanyang tungkulin sa Diyos. O, nagsisimba ka ba every Sunday o araw-araw ka? O, saka ka lang nagiging good pag nasa church, paglabas, ano na? Or? Hindi. Ito kasi may mga ganon. Pero, sana naman hindi. Okay? Alam mo yung mga taong KBL? Sige, anong KBL sa Remelito? Ayaw sabihin, pero wag na. Pero let us always remember that what we have right now is from the greater glory of God. Hindi natin hindi ito dapat ito ay automatic para sa atin. Kasi on times of sadness, happiness, blessings and suffering, we must know who is above. Diba? Alam natin kung paano yan. Diba? O ito, nag-share ulit si Ma'am April. Sabi niya. Ang active ni Ma'am April. Oo nga, mini-message siya talaga ako. Sabi niya, laging ilagay ang sarili sa katayuan ng iba. Irespeto ang kanilang mga desisyon. Diba? Do you agree, Ma'am Shirley? Yes, of course. Can you add something or can you say more? Yes, Ma'am Shirley. Tungkol sa paggawa. Upang higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao. Yes. Magkaroon ng meaning ang kanyang buhay. Yes. Kaya nga tayo nilikha ng Panginoon upang sa ganoon tayong lahat ay magtulungan. Sabi nga kanina, walang nagbubuhay na mag-isa. No? So nilikha tayo ng Panginoon para nilikha tayo upang igalang ang bawat isa. No? Igalang ang ating karapatan, igalang ang ating kalayaan upang sa ganon lahat tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Yun lamang. Yes. So, maraming salamat, Ma'am Shirley. Pasensya na medyo nagpala ako kasi medyo maraming wires dito. Ang dami dito. Now, ano ko nga sa mga mag-aaral natin ngayong na nakikinig sa ating live ngayong araw? Mag-comment nga kayo. Ano nga ba ang inyong mga ginagawang kapaki-pakinabang na nakakapagpataas ng inyong pagkatao sa panahon ng pandemya? Ulitin ko ha. Sa mga mag-aaral ngayon, ano nga ba ang inyong mga ginagawang kapaki-pakinabang na nakapagtataas ng inyong pagkatao sa panahon ng pandemya? So habang naghihintay tayo ng mga comments, Ma'am MJ at saka Ma'am Renalu, I guess we have to proceed with some of the things na kailangan natin. Ma'am Shirley, matatanong kita ulit habang naghihintay tayo ng mga sagot, Mama. May mga nasaksihan ka ba na mga gawain sa ating pamayanan na nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod? Yes, siyempre, marami. Okay, magbigay ako ng isang halimbawa. Ito ang nagaganap ngayon, na tinatawag nating bayanihan, bakbakan. Diba? So, paano na iaangat ang dignidad natin sa bayanihan, bakbakan? Siyempre, sinasaalang-alang dyan ang ang buhay ng kapwa natin, no? So, maraming mga frontliners, tinutulungan ang mga mamamayan para magkaroon ng proteksyon laban sa COVID-19. So, sa pamamagitan nito, ang mga taong nababakunahan ay nagkakaroon siyempre ng tiwala at pag-asa. Pag-asa na mapagtatagumpayan itong tinatawag nating pandemya. No? So, yan ay isang halimbawa ng pag-angat ng dignidad ng tao. Yes, sa mga frontliners po namin, saludo po kami sa inyo, most especially on battling for COVID-19 at kung anong meron tayo ngayon na step-by-step progress, we owe it from you, di ba? Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod. Kahit 24 hours na yan, wala nang Ma'am, meron mga sinabi sina Tracy Ann, Natasha, Joshua. Ma'am, pakisabi po. Okay, Tracy Ann Santiago Bulinan, Nine Darwin, pagtulong sa pamilya, pagtulong sa gawaing bahay. Yes. Kay Natasha Perltan ng Nine Darwin, pag-aaral ng mabuti.
Kay Joshua Joaquin ng 9 Calamansi, pagtulong sa gawaing bahay at pag-aaral ng mabuti. Oh, estudyante ko yan. Yeah. Ismael Pascual, pagtulong sa gawaing bahay. Ayun pa, sino pa ba? Meron pa ba? Eto, si Ma'am April ulit. Sabi niya, yes, ang active naman ni Ma'am April talaga naman. Sabi niya, bilang isang guro, ginagamit ko ang aking kakayahan upang mabahagi sa mga mag-aaral ang maigting na pagtuturo at paggabay sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sa pamayanan din ay ang pagsunod ng health protocol, paggamit ng face mask at social distancing, of course. Nakakatuwa ma'am, merong perspective mula sa isang guro at perspective ng mga mag-aaral para lang sa ganun yung mapagbalanse natin, di ba? Sa atin kasi na teacher, syempre kailangan natin i-balance din. Syempre hindi lang para sa ating sarili, hindi lang din para sa ating trabaho, kundi isama na din natin ang mga taong nakakasalamuhan natin everyday. Sa family din natin. Syempre, kung galing tayo sa labas, andyan pa din ang pandemya, hindi dapat tayo maging kampante. Okay lang, bumaba ng cases. Bakunado na ako. Kumusta naman po ang mga kasama natin sa bahay? Kaya nga ini-encourage tayo ng Department of Health na magpabakuna tayo. Meron na din ako nababalitaan, Ma'am MJ, Sir Emelita, and Ma'am Shirley na hindi dito sa atin ibang lugar na hindi na nila inaalaw na pumasok sa isang establishment ang mga hindi nabakunahan. I guess it's just good enough. Oo. Or yung iba naman, siguro kung hindi ka lumalabas ng bahay, okay lang din siguro naman. Kaya lang, kung may mga kasama mo sa loob ng bahay lumalabas, for your own protection. Yung takot mo lang din talaga. Oo, takot mo na lang din. Ano ba? Diba? Mahirap yun. So, ayan, since malapit na tayong magtapos para sa ating usapin ngayon, meron tayong tinatawag na segment na POTD or tinatawag natin Pulot of the Day. Ano nga ba ang ating mga napag-aralan ngayong araw na ito? So, habang hinihintay natin kung merong mga POTD ang ating mga mag-aaral na nakikinig sa ating Facebook Live, kindly use the hashtag POTD at isulat ang inyong mga message sa aming Facebook Live so that we could read the comments habang nagbibigay naman kami ng aming mga sariling POTD. So, bago talaga yung POTD mo. Ano ba ibig sabihin ng POTD? Ang POTD ay tinatawag nating Pulot of the Day or What I've Learned for This Day. Ayan. So ano nga ba ang inyong mga napulot na mga aral ngayong araw na ito? Sige, magsimula tayo live via Zoom. Ma'am Shirley, unahin mo na. Okay. Para sa akin, ang pulot of the day ay ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. Yun lamang. Keep it short and simple talaga. Yes. Next, Ma'am MJ, what is your pulot of the day? Okay, thank you, Sir Ems. Pahalagahan ang dignidad mo bilang tao. Kailangan ding piliin ang paggawa na nakapagdudulot ng kabutihang panlahat. Sa kabila ng abala mo sa pang-araw-araw na gawain o paggawa sa buhay, mahalaga na ialay ang paggawa sa ating Panginoong Diyos. Huwag kalimutan ang pag-alay sa kapurihan sa ating Panginoong Diyos kahit busy ka sa araw-araw na iyong ginagawa. Okay, bago tayo pumunta kay Ma'am Renalo, sa mga nagko-comment ngayon, mga anak, ulitin ko yung instruction. Gamitin ang hashtag na POTD plus yung message ninyo kung ano yung mga napulot ninyo. Hindi yung POTD lang. So, habang naghihintay kami, Ma'am Renalo, ikaw naman. Sa paggawa, hindi kailangan ng mabilisan o mapagalan. It takes process, sabi nila, trust the process. Yun ang aking pulot of the day. Siyempre, sasabayan mo yan ng dignidad mo. Paano mo ito mapapanatili? Siyempre, kailangan natin irespeto kung ano ang trabaho ng isang tao. Hindi yung lalaitin mo siya, it's because mas maganda yung trabaho mo kaysa dun sa taong yun. Hindi mo remember ba nga anak, eto lang ha, hindi ibig sabihin na hindi mo alam yung isang or ilagay mo, always put yourself in the shoes of others. Naman, that's what we call empathy. Yes. Dapat alam mo kung siya nagagawa niya yon at ikaw hindi mo nagagawa, you should appreciate it. Tama. Okay. So bago ko sabihin ang aking POTD, nag-comment si Edeza Monique Santos of 9 Lanzones. Ang kanyang POTD ay
ang paggawa ay nagbubunga ng kasiyahan sa ating mga tao. And then nagsabi rin si Natasha Pearl Tan ng 9 Darwin, hindi mabubuhay ang tao ng mag-isa. Kailangan nating magtulungan na nagpapakita ng paggawa. Paulit-paulit ni Joshua Bakin. Ginagampanan ang tungkulin sa Diyos. Yan ang kanyang POTD. Eto, may POTD si Ma'am April din. Talaga naman, Ma'am April. Gusto mo yata ng loading. Plus points na ba, Ma'am April? Sabi niya, may POTD. Pahalagahan ang dignidad at laging isaalang-alang ang mga makataong desisyon. Take note, makataong desisyon. Makatao, di ba? Kay Edesa Monique Santos, ang POTD niya, ang paggawa ay nagbubunga ng kasiyahan sa ating mga tao. Yes! Okay, very good. Sa mga natutuwa ako dito sa bago nating segment ng POTD Talagang actually it's a midnight rush sa akin para isipin ang POTD. Pero now, as we go on with our ending, andito na tayo sa ating run through at saka wrap up na kung saan ito ay ibibigay ni Ma'am Shirley. Ma'am Shirley? Okay. So, para sa ating run through, nakuha natin ang tungkol sa kahalagahan ng paggawa. Ano ba ang mga layunin ng paggawa? Meron tayong 5 layunin na nabanggit natin. Okay? So, yon ang natalakay natin. Yes, ma'am. So, yung mga gawain, Ma'am Shirley? Anong ating mga gawain? Yes, ma'am? Nakalimutan ko yung mga gawain. Wala sa ating sir. Okay, Ma'am MJ to the rescue. Okay, sa ating week 3 mga anak, may 2 last tayo. Kaya 3A, 3B yung kung humihingi ng soft copy sa akin ng week 3, may 3A at 3B dahil 2 ang learning activity sheet natin. Sa unang learning activity sheet, ang inyong sasagutan ay gawain to picture me. Ito ang panuto. Tukuyin sa mga sumusunod na larawan kung anong klaseng paggawa ang ipinapakita nito. May makikita kayong mga anak na picture. Then, clear ba yung picture natin, ma'am? Baka i-describe na natin para malaman nila kung ano yung mga nasa picture. Yes. Kasi yung iba black and white halos hindi na mapansin. Yung unang picture, ma'am, ay naglilinis. Kung daw nagkakamali. Yeah, yung unang picture naglilinis. Yung pangalawa, nasa bukid sila. Nagtatanim. Yes. Mga magsasaka, mga nagtatanim. Yes, pangatlong picture. May kaharap siyang computer. Or laptop. Information and technology. Yes. Science and technology. Pang-apat, hindi ko na maano. Maybe siguro ito na lang. I-post na lang natin sa kanilang mga GC, mga ma'am at sir. Yes, for saka further meron namang clarification. soft copy na binibigay namin dun sa GC. Dun nyo na lang tingnan mga anak kung hindi nyo makita yung picture. Yes. Then, gawain for Know Me. Ito ang panuto mga anak. Unawaing mabuti ang mga sumusunod na pahayag at isulat kung anong layunin ng paggawa ito na bibilang. Ito ay may 5 katanungan at ang panghuli ay pagbubulay at refleksyon. Sa ikalawang last, ang inyong mga sasagutan mga anak ay gawain to maramihang pagpili. Ito ang panuto. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ito ay may 5 katanungan at gawain 5 guhit kaalaman. Ito ang panuto. Nasubukan mo na bang magtinda o magtrabaho dahil may gusto kang bilhin o nais mong ibigay sa mahal mo sa buhay dahil kailangan niya? Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng mabuting na idudulot ng paggawa. So dito natin makikita yung creativeness nyo ng pagdodrawing mga anak. Yung may mga talent at madami akong estudyante na ang gaganda ng drawing na pinapasa nila. Yes. Talagang nilalagyan nila ng kulay. Sobrang ganda. So, at ang panghuli, MJ, maliban sa creativity, dapat ang content, anak, make it sure content ang kailangan. Yes. Hindi ibig sabihin na, ay, ang ganda ng drawing niya, marunong magkulay, magandang pagkakakulay, pero how much? Paano naman ang content? Baka masabi lang natin bigyan nila ng buhay yung kanilang drawing, hindi yung drawing lang. Yes, tama yun, ma'am. At saka ang huli at may reflection din sa ating ikalawang learning activity sheet. Yun lang yung mga sasagutan yung mga anak. Di ba? Konti lang sasagutan nyo, kaya expected namin na lahat kayo ay makakapasa ng inyong mga output. Yan. Nagbigay na ng announcement si Ma'am MJ. Ako naman, magbibigay rin ako ng mga announcement. Sa mga mag-aaral po na kulang, na wala pa rin grade at kailangan pang ihabol for the first quarter,
pwede pa rin po kayo mag-submit. We are still open arms para po sa inyong mga lackings na napaalalahanan po na po namin kayo, most especially sa asignaturang ESP9. Nabigyan na rin po namin kayo ng mga instructions sa kung ano ang mga dapat gawin. At kung hindi nyo pa nagagawa ang mga yon, feel free to message us so that we could help you to attain those goals para na sa ganun ay meron kayo makitang grade para sa first quarter at sa susunod pang quarter. Ayan. Anak, i-priority nyo yung anong output na wala pa. Para naman hindi lang kunwari, blanco ka ng first quarter tapos may grade ka ng second quarter. Baka sabihin mo, ma'am, okay lang kahit wala yung first quarter. No, anak, i-accomplish mo pa din. Blanco pa din po yan. Yes. Kaya dapat kompleto naman. Makita mo naman na yung grade mo. Ma'am Shirley, ikaw naman. May announcements ka? Binabati yung mga grade 8 na nakikinig. Para sa mga ko, ang ating agreement, magpapasa kayo ng inyong output by week. So, yung mga hindi pa po nag-submit ng quarter 2, week 1, and 2, naghihintay pa rin ako ng anak. So, ang agreement natin hanggang Friday mag-submit ng outputs ng week 1 and week 2. At salamat sa mga nakikinig at nag-attend ng ating talakayan, lalo na yung mga mag-aaral ko na sumasali pa sa o nakikiparticipate sa talakayan natin. Salamat! Ayan, maraming salamat Ma'am Shirley, Ma'am Renalu at saka Ma'am MJ. Sir Emelito, dagdag natin ha, maging active din kay mga anak sa GC ninyo kasi yung iba hindi umpaga hanggang sin lang, hindi pa nagbabasa madalas. Tapos magme-message kay teacher, anong incomplete ko, na-send na ni teacher sa GC or na-mention na din kayo. Please be active mga anak para hindi pa ulit-ulit ang instruction. Yes! So as we go on with an end, maraming salamat po sa administrasyon ng Doña Aurora National High School sa pagbibigay namin sa amin ng chance para makapagbigay ng talakayan para sa kaibigan kabalikat mo sa ESP 2.0. At maraming salamat din sa station na to na kung saan si Sir Jassal ang ating technical specialist, si Sir Dennis at si Ma'am Badet ang ating mainstay anchors dito sa station. Maraming salamat din po. Sir Ferdinand Rosario, salamat po sa tiwala bilang head teacher ng ESP department. Kami po ay natutuwa sa inyong pagbibigay ng suporta sa talakayang ito. At sa mga iba't ibang mga tao na nakikinig, estudyante man o hindi, maraming salamat po. And by the way, as we go on with an end, ako po si Sir Emilito Pascual. At ako naman si Ma'am Merjane M. Talosig. Ma'am Shirley. Shirley Penduta. And I'm Teacher Rena. Say yung goodbye. See you next week. Last week na po natin ng shift 1. So dapat tapos na din dapat ang inyong mga output. Yes! Pero wag katapusin ang pang next week na output hanggang yung week lang na to. Di ba lagi natin, huwag magmadali. Sabi nga parang sa paggawa, sinabi ko kanina, huwag magmadali. Dapat trust the process. Yes! Maraming salamat. At muli, kami po ay nagpapaalam ngunit magbabalik sa mga susunod pang pagkakataon. By the way, happy birthday Ma'am Catherine Ordinario. Happy birthday, Bye-bye! Bye! Pagkatao'y huhubugin, moralidad at pagpapahalaga ating tutuklasin. Asignaturang hatid ay pagbabago. ESP. Edukasyon sa pagpapakatao. Dito lang yan sa 106.3 Dance Radio. Ang silid-aralan sa radyo. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR FM.